Patuloy ang monitoring ng PHIVOC sa Bulkang Kanlaon na nasa alert level 2 pa kasunod ng moderately explosive eruption kahapon. Pinapayuhan din ng mga residente na maging alerto at magsuot ng face mask. Live mula sa Bago, Negros Occidental, may unang balita si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Susan, umabot na sa mahigit 40 na barangay sa Negros Occidental ang apektadong ng ashfall kasunod ng pagputok ng Mount Kalaon kahapon. Pinaghalong takot at pangamba ang naramdaman ng ilang Negrense kasunod ng pagputok ng Bulkang Kalaon kahapon. Kahit 2 minuto lang ang itinagal ng moderately explosive eruption, ramdam pa rin ito ng mga residente. Gaya ng pagsabog na narinig sa kuha ng CCTV na ito sa La Casiliana, Negros Occidental. Sinundan pa ito ng pagyanig. Sa La Carlota City, inilikas lang mahigit 30 na pamilya o mahigit 90 na individual mula sa barangay Araal at Gintubdan. Kahit nasa evacuation center na, hindi pa rin maiwasan ng evacuees na makaramdam ng takot na baka muling pumutok ang bulkan. Ayon sa PHIVOC, posibleng masundan pa ang pagsabog kaya mahigpit ang kanilang monitoring. Wala ring pasok sa La Carlota City ngayong araw base sa anunsyo ng LGU. Matamat sila ginapapanaog, ginasugat, padalaan na dutay nga mga bulig, and then tubig gid ang importante. Araal and Gintubdan. Among ang critical nga daw damo ang asphalt. Daw atog lang bomba nga na gano. Daw bomba nga naglagapok lang, lagulpiaw, taas na ang ano. Ang abo nga nagpasaka na. Baho-baho diya supre nga matyagan mo da malipong ka kun ano. Purti ka baho, dasunti amo na yung mga kabataan. Nabalikdang ko man. Naghimos kami ngagaw. Tapos malawig-lawig pa man, ma'am. Daw mga pila pa man, mga 15 to 20 minutes pa man giro antes nagtupa ang bato. Una nagtupa ang kulbaan kami, ma'am. Kaya siyempre, base bla may second, second eruption. Susan, magsasagawa ng flushing operations sa mga LGU sa mga apektadong barangay at lugar sa Negros Occidental kasunod ng ashfall. Patuloy naman na inaabisuhan ng mga residente na magsuot ng face mask bilang proteksyon sa abo na ibinuga ng bulkan. Susan? Eileen, may mga pagputok pa bang naririnig at mga pagyanig na nararamdaman dyan sa Negros Island dahil dito sa Bulkang Kanlaon? Sa mga oras na ito, Susan, wala pa naman tayong natanggap na impormasyon na nasundan pa ang pagputok at nakaramdam ng pagyanig ang mga residente mula sa Mount Kalaon. Yung mga bilang ng mga inilikas sa Eileen, nadagdagan ba? Ayon sa huling monitoring ng Negros Occidental PDR-RMO, hindi na nadagdagan pa ang mga evacuees mula kagabi, Susan. Okay. At sa ngayon, Eileen, masasabi natin, ano pa ba yung mga pangailangan ng mga inilikas ng mga residente na ibibigay ba naman sa kanila yung mga pangailangan nila? Pagkain, tubig, yan yung talagang kailangan ng mga inilikas na mga residente. Ngunit siniguro naman ng LGUs na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga ito. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Humiling sa International Criminal Court ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang magdagdag ng mga panibagong ebidensya. Batay sa hiling na isinimita ng kampo ni Duterte, 108 item ang nais nilang idagdag bilang ebidensya para sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Mahalaga raw ito kasunod ng pagsusumite ng prosecution ng karagdagan din nilang ebidensya. Kailangan daw ang mga ito para sa confirmation of charges hearing na magsisimula sa Lunes. Tiniyak ng defense team ni Duterte na ang pagdaragdag nila ng ebidensya ay walang idudulot na unfair prejudice. Karamihan daw sa mga ito ay mga transcription at translation ng mga audio-video material na ebidensya. Naniniwala ang ilang mambabatas na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pinakamalakas na pwedeng ipantapat kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo na ng kanyang intensyon tumakbo sa pagkapangulo. Si Robredo
Makakasama bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa Naga para inspeksyonin ng Oplan kontra Baha roon. Yung unang balita, si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. Ano to, sir? You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Ayon kay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napo na rin na nakasuot si Castro ng pink, ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro, Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Robredo sa mga usaping ito. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kaliwat kanan ang baha sa Bislig City, Surigao del Sur dahil sa ulan na dulot ng shear line. Ilang ilog ang umapaw bunsod ng malalakas na ulan sa lugar. Ang mga kalsada nagmistulang extension ng ilog. Ilang pamilya ang inilikas gamit ang rescue boats. Patuloy na nagmamonitor at nag-iikot ang mga otoridad para sa rescue operations. Pinapayuhan ng mga residente na maging alerto. Inaasahang magpapatuloy pa ang masamang panahon sa Bislig at sa iba pang bahagi ng Surigao del Sur. Isa ang Surigao del Sur sa mga isinailalim ngayon ng pag-asa sa orange rainfall warning. Bukas na ang kick-off ng mga aktibidad para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. May libreng concert bukas sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Yan ang awit at aksyon kontra korupsyon na inorganisa ng Mayors for Good Governance at grupong Kaya Natin. Magpe-perform sa concert ang ilang OPM singers at bands. May nakalatag ding mga aktibidad sa mga susunod na araw. Sa February 25, isasagawa ang Trillion Peso March Part 3 sa iba't ibang lugar sa bansa. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.